Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, ang mga unang Pilipino at ang Homo luzonensis. Tingnan ang larawan. Sino kaya ang mga unang nanirahan sa Pilipinas? Saan kaya sila nagmula? Paano kaya nila nabubuhay noon? Bago pa man dumating ang mga dayuhan, may mga sinaunang tao nang nanirahan sa ating bansa. Isa sa kanila ay tinatawag na Homo luzonensis. Sino ang mga unang Pilipino? Ang mga unang Pilipino ay ang mga taong unang nanirahan sa ating bansa bago pa man dumating ang mga Espanyol. Isa sa pinakamatandang uri ng tao sa Pilipinas ay ang Homo luzonensis. Ano ang Homo luzonensis? Ang Homo luzonensis ay isang uri ng sinaunang tao na natuklasan sa Calao Cave, Cagayan, Luzon noong 2007. Ito ang Calao Cave, Cagayan. Natagpuan ang mga fossil ng ngipin at buto na may kakaibang katangian. Ito ang mga buto ng Homo luzonensis. Ipinangalan ito sa Luzon, ang lugar kung saan sila natuklasan. Mga katangian ng Homo luzonensis. Maliit ang pangangatawan. Maliit ang ngipin kumpara sa modernong tao. May kakayahang maglakad ng tuwid. Marunong gumamit ng apoy ayon sa ilang pag-aaral. Namumuhay sa kuweba at gumagamit ng mga batong kasangkapan. Nangangaso at nangunguha ng pagkain sa kapaligiran. Bakit mahalaga ang pagtuklas sa Homo luzonensis? Ipinapakita nito na matagal nang may naninirahan sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga dayuhan. Ipinagmamalaki natin ito dahil dito lamang sa Pilipinas natagpuan ang ganitong uri ng tao. Patunay ito na mayaman ang kasaysayan at pinagmulan ng lahing Pilipino. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Saan natagpuan ang mga buto ng Homo luzonensis? Ano ang isa sa mga katangian ng Homo luzonensis? Anong uri ng lugar ang tinitirhan nila? Kailan natuklasan ang Homo luzonensis? Bakit ito mahalaga sa ating kasaysayan? Laging tandaan, ang mga unang Pilipino ay matagal nang nanirahan sa ating bansa bago pa man dumating ang mga dayuhan. Ang mga Homo luzonensis ay isang natatanging sinaunang tao na natuklasan sa Calao Cave, Cagayan. Ito ay patunay na mayaman at kakaiba ang pinagmulan ng lahing Pilipino. Ikalawang araw, ang mga unang Pilipino, ang Tabon Man. Ano ang tawag sa lugar na ito? Gaano kahalaga ang mga kuweba noong sinaunang panahon? Isa sa mga naging tirahan at proteksyon ng mga sinaunang tao ang mga kuweba.
Dito nanirahan ang mga sinaunang tao katulad ng mga Tabon Man. Ano ang Tabon Man? Ang Tabon Man ay isa sa mga pinakamatandang tao na natagpuan sa Pilipinas. Natagpuan sila sa Tabon Cave sa Palawan noong Mayo 28, 1962 ni Dr. Robert Fox, isang arkeologong Amerikano. Tinawag silang Tabon Man dahil natagpuan ang kanilang mga buto sa loob ng Tabon Cave. Ito ang Tabon Cave, Palawan. Mga katangian ng Tabon Man. Marunong gumamit ng apoy. Gumagamit ng mga kasangkapang bato sa pangangaso at pagluluto. Kumakain ng karne, isda at mga bungang kahoy. Nakatira sa mga kuweba para protektahan ang sarili sa hayop at ulan. Marunong mangaso, mangisda at mangolekta ng pagkain. Bakit mahalaga ang Tabon Man? Patunay na matagal nang may tao sa Pilipinas bago pa dumating ang mga dayuhan. Ipinapakita niya na may sariling paraan ng pamumuhay ang mga unang Pilipino. Mahalaga bilang simbolo ng ating pinagmulan at kasaysayan. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang mga pahayag ay totoo at mali kung hindi. Laging tandaan, ang Tabon Man ay isa sa mga unang Pilipino na natagpuan sa Tabon Cave, Palawan. Patunay ang mga Tabon Man ng sinaunang pamumuhay sa Pilipinas. Ikatlong araw, ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga sinaunang Pilipino. Sino ako? Tukuyin kung ang inilalarawan ay tungkol sa Tabon Man, Homo luzonensis o pareho. Natagpuan ako sa Palawan. Natagpuan ako sa Cagayan, sa Calao Cave. Ginamit ko ang bato bilang kasangkapan. Nakatira ako sa kuweba. Sinaunang taong nanirahan sa Pilipinas. Ngayon, tuklasin natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga sinaunang Pilipino, ang Tabon Man at Homo luzonensis. Pagkakatulad ng Homo luzonensis at Tabon Man. Parehong natagpuan sa kuweba sa Pilipinas. Parehong gumamit ng bato bilang kasangkapan. Parehong unang nanirahan sa Pilipinas. At parehong nangangaso at nangongolekta ng pagkain. Pagkakaiba ng Homo luzonensis at Tabon Man. Lugar na natagpuan, Homo luzonensis, Calao Cave, Cagayan. Tabon Man, Tabon Cave sa Palawan. Taon ng pagkakatuklas, Homo luzonensis, 2007 hanggang 2011. Tabon Man noong 1962. Namuno sa pagtuklas, Homo luzonensis, ay si Dr. Armand Mijares. Tabon Man ay si Dr. Robert Fox. Panahong nabuhay.
Homo luzonensis, 67,000 taon na ang nakalipas. Tabon man, 22,000 taon na ang nakalipas. Katangian, Homo luzonensis, maliit ang pangangatawan. Tabon man, mas malaking pangangatawan. Gamit, Homo luzonensis, bato bilang kasangkapan. Tabon man, bato at apoy. Ang Homo luzonensis at tabon man ay parehong sinaunang Pilipino na patunay na matagal nang may naninirahan sa ating bansa. Bagamat magkaiba sila sa panahon, lugar at itsura, sila ang naging simula ng sibilisasyon at kasaysayan ng bansa. Gawin natin. Isulat ang letra ng tamang sagot. Saan natagpuan ang Homo luzonensis? Saan natagpuan ang tabon man? Sino ang nakatuklas ng Homo luzonensis? Ano ang pareho nilang ginamit na kasangkapan? Ano ang pangunahing pagkakaiba nila? Gawin natin. Punan ang Venn diagram ng pagkakatulad at pagkakaiba ng tabon man at Homo luzonensis. Laging tandaan, ang Homo luzonensis at tabon man ay mga unang Pilipino na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dapat nating pahalagahan ang ating mga ninuno sapagkat sila ang ugat ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ika-4 na araw, kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Anong trabaho ko? Tukuyin kung anong kabuhayan ang inilalarawan ng mga pangungusap. Ako ay nagtatanim upang may makain. Ako ay naggagawa ng mga bahay. Ako ay nanguhuli ng isda. Ako ay nag-aapula ng mga sunog. Ang tawag sa hanap buhay o paraan ng pamumuhay ng tao ay kabuhayan. Ngayon, alamin natin kung ano ang kabuhayan ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Ano ang ibig sabihin ng kabuhayan? Ang kabuhayan ay paraan ng pamumuhay ng mga tao upang mabuhay at matugunan ang kanilang pangangailangan. Kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Noong sinaunang panahon, wala pang pabrika, tindahan o sasakyan. Ang mga tao ay nakatira malapit sa kalikasan, kaya ang kanilang kabuhayan ay nakabatay dito. Mga uri ng kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Pagsasaka o farming. Gumagamit sila ng mga simpleng kasangkapan mula sa bato at kahoy. Pangingisda o fishing. Gumagamit sila ng lambat, sibat o bitag. Panghuhuli o pangangaso, hunting. Nanguhuli ng hayop sa kagubatan para sa pagkain at balat. Pangangalap. Nangongolekta ng prutas, gulay at halamang gamot sa kagubatan. Pagmimina at paggawa ng kasangkapan. Gumagawa ng gamit mula sa bato, kabibe o kahoy. Ang kabuhayan ay paraan ng pamumuhay ng tao
upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Noong unang panahon, ang mga sinaunang Pilipino ay nagsasaka, nangingisda, nanguhuli at nangangalap ng pagkain. Sila ay masisipag at marunong gumamit ng likas na yaman. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng kabuhayan? Ano ang kabuhayan ng mga taong nakatira malapit sa dagat? Ano ang kabuhayan ng mga taong nakatira sa kabundukan? Anong kabuhayan ang may kinalaman sa pagtatanim? Bakit mahalaga ang kabuhayan? Gawin natin. Gumuhit ng mga kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Laging tandaan, ang kabuhayan ay paraan ng pamumuhay upang makamit ang mga pangangailangan. Ang mga sinaunang Pilipino ay nagsasaka, nangingisda, nanguhuli at nangangalap ng pagkain. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!